I-ready na nga din po pala natin itong ipang-inject natin sa kanya. So ito po nakakabit is pang biik po ito. Gauge 20 po na 1/2. Para wing pin is to. Napahugas na po natin kay Prince. Napakaputi. Sinonrox pa po niya yan at saka sinabunan. Pwede nyo pong pakainin ang inyong inahin ng konti-konti kung sa tingin nyo hindi pa siya makakanak. Ito po, Combinex, para kung naputol na po yung kanyang pusod, pwede po nating isprehan ng ganito para hindi lang awin at ma-infection ang kanyang pusod. Dahil napakaganda po kung kahit hindi mo mabantayan. Pero mas maganda po kung mababantayan natin para iwas talaga sa mortality. What's up guys, for today's video, bali magpe-prepare na tayo ng ating mga gagamitin para sa panganak ng ating native. Tara, samahan nyo ako. Yan, kasama natin si Prince. Si Prince. Ito po yung ating ikakabit doon sa ating kulungan. Dati po ito, gamit na po namin to doon sa kabila dati. Yung una namin ginawang anuhan to ng inahin. Nakuha po namin to sa junk shop. Bali ito po yung ilalagay natin ngayon doon. Yan, bali magiging ganyan po ang magiging forma nya. Dati po kasi naging kulungan ko ng mga patining ko. Yan, bubutasan lang po natin yan. 6. Yan. Tapos sakto natin, may kainan naman na din siya doon. Kaya okay na yan. Yan. Para dito siya mga anak. Ito na nga po pala yung ating double farrowing pen. Tinanggal na po natin yung mga catalyst niya na bakal. Mga yan. Para malinisan natin sa ilalim. Diyan, daming dumi. Tapos ito, mababrush po natin itong mga plastic nya, plastic matting. Yan o, kapal o. Tatanggalin po natin yung mga yan. Bali, pipinturahan na nga din po pala natin itong mga kainan ng dalawang double farrowing pen. Yan, dahil may mga butas na po at mga kalawang na to. Kinakalawang na. So, may binili po akong pintura na grade oxide na may kasama po siyang hardener. Ito po yung nabili natin, no? Primer na gray at saka may catalyst po siya pang patigas. Lalagyan pa natin ng bulkasil itong isa dahil may butas na. Tapos saka natin pinturahan. Yan, bali na spray ko na to kahapon. Layo ka kunti para layo ka pa kunti para hindi yung salang matao. Pag-ipa ko ang kanman yung please. Dapat hindi pa dito. Ako yan natin ang lahat. Kaya din natin ang daan natin. Umabas na siya. Ayan, hayan lang. Abanti ka na konti. Hindi, sobra. Trash ka pa. Yan. Puso na dapat siyang papasok dyan. So, yun. Bali dito na nga po pala siya mamamalagi hanggang manganak na po siya dito. Hanggang mawalay na po natin yung mga piik, siya na lang po yung aalis dito. Babalik na po siya sa gestating pen. Dito lang dito na. Bali ngayon nga po palang week ang kanyang panganganak dito sa Friday. So ngayon is Wednesday. Pinakain lang po natin siya ng konti. Pwede nyo pong pakainin ang inyong inahin ng konti-konti kung sa tingin nyo hindi pa siya manganganak. Yan o, baba na ng dede niya. Yan, naglagay na din tayo ng kawayan doon sa dulo para hindi niya ma-occupy lahat itong box na to.
Dahil hindi naman po siya ganun kahaba. Pero malapad po ang kanyang katawan. Yan. Sa Friday pa po siya manganganak. Nire-ready po natin ang mga gagamitin para sa kanya. Na-deworm na nga din po pala natin siya nung ika-100 days niya. Naghalo po tayo ng Latigo 1000 sa kanyang pagkain. 10 grams po, isang sachet. Sa pagkain, pwede nyo naman pong pakainin sa ngayon, pakonti-konti lang. Pero sa araw na ng panganak niya, o kung sa tingin nyo malapit ng manganak, huwag nyo na po siya pakakainin. Bigyan nyo lang po ng tubig. Bali sa August 9 nga po pala ang kanyang ika-114 days. Ngayon po is August 7. Hihintay na lang tayo mamayang gabi o hanggang bukas o sa Friday. Pwede po siyang ma-advance ng 3 days. Pwede naman po din po siyang ma-delay ng 3 days. Pinaliguan po muna natin siya para siya ay malinis pagka nanganak siya. Sa itong kanyang kulungan para malinis. Bali ito nga po pala yung mga ituturok natin sa ating inahin. Wala pa po tayong ituturok sa mga biik sa paglabas nitong mga to. Bali magpuputol lang po tayo ng pusod at saka tatalian lang po natin yung kanilang pusod para sa pagtigil ng pagdugo. Sa ika 3 days to 5 days na po tayo mag-inject ng iron at magpuputol ng mga ngipin. Ito naman pong dalawa nating native na itim na malalaki. Next week pa po yung panganak ng mga to. Ito is August 16. Ito naman ay August 18. Bali kumakain na nga din po pala ito ng mga pangpagatas na feeds. Itong dalawang itim po na ito, dahil malaki po sila, may kalakihan sila ng pangangatawan, dito po natin sila ikukulong. Kaya sa ngayon po, nalinis po natin itong kulungan at dinisinfect natin ng maayos. Malinis na po sa ngayon. Dito siguro yung itong malaking itim, sa yung isa dito sa kabila. Ang kagandahan po kasi nito para sa amin is kahit hindi mo na siya mabantayan manganak, sa aming experience, parang pagka kinabukasan, pag magpapakain na kami, meron na silang 11 na biik, ganun. Halos wala pa naman pong namamatay sa paggamit ng parawing pen na panganak na aming mga inahin. Dahil napakaganda po kung kahit hindi mo mabantayan. Pero mas maganda po kung mababantayan natin para iwas talaga sa mortality. Maalaga po sila sa mga kanilang mga biik. Yung mga mating nga din po pala ng ating parawing pen is to. Napahugas na po natin kay Prince. Napakaputi. Sinonrox pa po niya yan at saka sinabunan. Tapos pininturahan na din po natin yung kanilang kainan ng grade oxide. May nabibili po na grade oxide o red oxide na hahaluan po ng catalyst para mas matibay po. So, yan. Saka yung kainan ng mga biik. May mga signs nga rin po pala sa ating mga alagang baboy na inahin na bago manganak is nagkukutkot na po sila ng kanilang mga paa. Kinukutkot po nila yung semento sa akala nila makakapaghukay sila ng lupa. Isa nga pa nga po pala na sign is yung malakas na po yung kanyang paghinga. Kunti lang ang papakain natin para ganon is hindi siya mahirapan manganak. Napakalaki po ng tiyan nito. Siya po yung may pinakamalaking tiyan kaysa dito sa dalawa. Update na nga din po pala tayo sa ating mga patiners. Ito nga po pala sila. 6 po sila. Pinaghiwalay ko po sila. 3-3 para makakain sila ng maigi. Naubos na din po nila yung program na tigi isang sako per head na starter, hog starter. 4 nga po pala ang babae dito. 2 naman po ang lalaki. Ayan, lalakas po nilang kumain, no? Ang lahi nga po pala ng ating mga baboy na to is Duroc Landrace. Kaya ganyan po yung kulay ng isa, oh. Yan. Saka ito. Nilipat ko na rin po pala dito yung grower na isang sakong stock natin na nakalagay dyan. Dito ko na lang po ikakarga dahil pag dito po kulang po yung isang bag ng isang sako sa isang drum na ganyang kaliit. Samantalang dito kasya po yung 2 sako. Pag ano kasi po, nandyan po kasing naka-stack, kinikit-kit po ng daga. Yan, isang sako na po to.
Wala pa po sa kalahati. May takip naman po to eh. I-ready na nga din po pala natin itong ipang-inject natin sa kanya. So ito po nakakabit is pang biik po ito. Gauge 20 po na 1/2. So yung bibigay po natin sa kanya, gagamitin po natin sa kanya is itong gauge 12 na 1. Mahaba na po siya kasi masyado ito. Itong 16. 3/4 or 1/2 to na gauge 12. Gagamit din po tayo ng mga pamunas para sa pamunas sa ilong ng ating mga biik. Dapat po yung malinis para mas maganda. At saka gunting po, kailangan din po natin ng gunting pang putol ng pusod. Yung gamot po na antibacteria na Robipin strip. Saka bumili na din po tayo ng vitamins na Bilamil. Ito 380 pesos lang naman po, 20 ml. Ito 180 pesos. Ay itong Robipin strip ay 85 pesos. So magtuturok po tayo dito ng 5 ml. Dito din po tig 5 ml dahil 10 ml po ang total nito. 5 ml sa kaliwang leeg, 5 ml sa kanan na leeg. Hindi po pwedeng minsanan sa isang leeg yung pagtutusok nyan. Ito po, Combinex, para kung naputol na po yung kanyang pusod, pwede po nating isprehan ng ganito para hindi langawin at ma-infection ang kanyang pusod. Yan, all set na po tayo. Mga kandila para magpausok mamaya para walang lamok. So that's it for today's video. Keep on subscribing for more videos.